What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Welcome sa panibagong aralin sa General Science. We are now here at lesson number 6 and this lesson is entitled Geologic and Hydrometeorological Processes that Shape the Philippines. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang malalaking puwersa na humuhubog sa Pilipinas, ang geologic processes at hydrometeorological processes. May mga sakunang biglaan tulad ng lindol at bagyo. Meron ding mabagal pero tuloy-tuloy tulad ng soil erosion at saltwater intrusion. Sa lesson na ito, iintindihin natin hindi lang kung paano ito nangyayari, kundi kung paano nito binabago ang ating kapaligiran at pamumuhay bilang mga Pilipino. Ang goal natin ay hindi lang mag-identify ng hazards. Gusto nating maintindihan ang sanhi, epekto, at pagkakaiba ng mga biglaan at mabagal na proseso, at kung paano tayo dapat tumugon dito bilang komunidad. Sagutin muna ang tanong na ito. What's the worst storm or disaster you remember or that you have experienced? Have you ever felt an earthquake or seen a flood? Side question. Why does the Philippines experience frequent natural hazards? Bakit parang lagi tayong may balita tungkol sa bagyo, lindol o pagbaha? May kinalaman ba ito sa lokasyon natin, sa klima, o sa galaw ng lupa? Ngayon, iisa-isahin natin ang sagot. Bago yan, i-define muna natin ano nga bang ibig sabihin ng hazard. Ang hazard ay hindi agad disaster. Ito ay isang pangyayaring may potensyal na magdulot ng pinsala. Nagiging disaster lamang ito kapag naaapektuhan na ang tao at ang komunidad. What are geological hazards? Ang geological hazards ay nagmumula sa ilalim ng lupa. Dahil nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, aktibo ang tectonic plates natin. Kaya madalas ang lindol at volcanic eruption. Kasama rin dito ang tsunami at landslide. Ano naman ang hydrometeorological hazards? Ang meteorological hazards naman ay may kinalaman sa panahon at klima. Dahil tropical country tayo, madalas tayong daanan ng bagyo. Humigit kumulang 20 bagyo ang dumadaan sa atin bawat taon. Kasama rin dito ang pagbaha, drought at extreme rainfall kahit na walang bagyo. Ngayon, isa-isahin natin kung ano-ano nga ba ang mga geological hazards na nararanasan ng ating bansa. Una na sa listahan ang volcanic eruption. Kapag umakyat ang magma mula sa mantle at pumutok sa ibabaw, nagkakaroon ng volcanic eruption. Maaari itong maglabas ng lava, ashfall, at toxic gases. Mapanganib ito ngunit nagbibigay din ng matabang lupa. Ang pinakaaktibong bulkan sa ating bansa ay ang Mayon at sinusundan naman ng Taal Volcano. Volcanic eruptions occur when pressure builds up inside the earth due to rising magma and trapped gases. The type of eruption depends on magma composition and gas content. Explosive eruptions release ash and pyroclastic materials, while less explosive ones produce steady lava flows. Earthquake. Ang lindol ay biglaan at walang warning. Ito ay dulot ng paggalaw ng tectonic plates sa fault lines. Maaaring magdulot ito ng pagguho ng gusali at landslide. Ang ilan sa mga makasaysayang lindol o malalakas na lindol na nangyari sa ating bansa ay ang 1990 Luzon earthquake at ang 2013 Bohol earthquake. Earthquakes result from the sudden release of energy stored along faults. This energy travels as seismic waves that cause ground shaking. The magnitude and depth of an earthquake influence the extent of damage. Next, we have landslide.
Sa mga bulubunduking lugar, kapag malakas ang ulan o may lindol, maaaring bumigay ang lupa at bumagsak pababa. Maaari ding ang dahilan nito ay ang deforestation. Landslide occur when the gravitational forces overcome the strength of soil or rock. Human activities such as deforestation and mining increase slope instability. Heavy rainfall is a major triggering factor in the Philippines. So what will happen? There will be sudden slope failure, debris flow, and burial of structures and even lives. Next, we have the hydrometeorological hazards. We have first, typhoon. Ang bagyo ay nabubuo sa mainit na karagatan. Kapag mataas ang ocean temperature, mas malakas ang bagyong nabubuo. Ang pinakamakasaysayang bagyo na nabuo at dumaan sa Pilipinas ay ang Super Typhoon Haiyan or Yolanda noong 2013. Typhoons form over warm tropical waters and gain strength from ocean heat energy. As they move inland, they lose energy but may still bring intense rainfall and flooding. Climate change may contribute to stronger tropical cyclones at naipaliwanag na natin yan noong second quarter. Pag may lindol sa ilalim ng dagat, maaari naman magkaroon ng tsunami. Maaaring umangat o bumaba ang seabed na nagdudulot ng malalaking alon. Ito ang tsunami. Ang makasaysayang naganap na tsunami pa lang sa Pilipinas ay noong 1976 Moro Gulf Tsunami. Pwede ring maging dahilan ng tsunami ang volcanic eruption kung ang bulkan ay nasa palibot ng tubig at kung magkaroon ng landslide. Tsunamis are not ordinary waves but are caused by large-scale displacement of ocean water. They can travel across entire ocean basins and increase in height as they approach shallow coastal areas. Early warning systems are crucial for minimizing casualties. Flood. Ang pagbaha ay maaaring dulot ng bagyo, baradong drainage o pag-apaw ng ilog. Maaari ring dulot ng mga pangmatagalang pag-uulan. Flooding occurs when water exceeds the capacity of natural or artificial drainage system. Urbanization increases flood risk due to reduced permeable surfaces. Floodwaters often carry contaminants that can also pose health risks such as yung pagkakaroon ng leptospirosis and also water contamination. Monsoons. Monsoons are large-scale seasonal wind shifts caused by differences in land and ocean temperature. They strongly influence rainfall patterns, agricultural cycles, and water supply across the country. So we have two types of monsoons that we experience in the Philippines. The southwest monsoon or habagat, which bring wet season, and northeast monsoon or hanging amihan, which brings cool dry season. Unlike typhoons, monsoons last for weeks or months. Their predictability makes them less sudden but still capable of causing flooding and landslides. Ang monsoons ay hindi lang simpleng hangin o ulan, isa itong malawakang seasonal wind system na nakaapekto sa buong Southeast Asia. Sa Pilipinas nga, dalawa ang pangunahing monsoon, habagat at amihan. Kapag habagat season, mainit ang lupa kumpara sa dagat kaya pumapasok ang moist air mula sa karagatan na nagdadala ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantalang sa amihan, malamig ang hangin mula sa hilaga kaya mas presko at tuyo ang panahon. Importante ang monsoon sa agriculture dahil ito ang nagdidikta kung kailan magtatanim at mag-aani ang mga magsasaka. Ngunit kapag sobrang lakas o tumagal ang ulan, maaari itong magdulot ng baha at landslide. Ipo-ipo or buhawi, tornado.
Ang Ipo-Ipo o Buhawi ay parang mini version ng malalakas na bagyo pero mas concentrated ang lakas. Nabubuo ito kapag nagbabangga at ang mainit na hangin mula sa lupa at malamig na hangin sa itaas at kapag may wind shear or pagbabago ng direksyon ng hangin sa iba't ibang altitude. Bagamat bihira sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa, may mga naitatala pa rin na tornado events lalo na sa panahon ng thunderstorms. Ang delikado dito ay hindi ito madaling ma-predict at napakabilis mangyari. Minsan ilang minuto lang pero kayang sirain ang bubong, puno at light structures. Tornadoes are rare in the Philippines but still possible, especially during thunderstorms. They are localized but highly destructive. Mahalagang tandaan, class, na ang Ipo-Ipo at Bahawi ay parehong umiikot na haligi ng hangin, pero nagkakaiba sila depende kung saan sila nabubuo at gaano sila kalakas. Ang buhawi o tornado ay nabubuo sa lupa at kadalasang galing sa malalakas na thunderstorm system. Mas malakas ito kumpara sa waterspout at kayang magdulot ng matinding pinsala sa bahay, puno at infrastructure. Samantalang ang Ipo-Ipo o waterspout ay nabubuo sa ibabaw ng dagat o lawa. Kadalasang mas mahina ito kaysa tornado pero delikado pa rin lalo na sa mga bangka at coastal communities. May dalawang uri nito, fair weather waterspout na mas mahina at tornadic waterspouts na mas malakas at halos kapareho ng tornado. Sa madaling salita, pareho silang umiikot na hangin pero magkaiba sila ng environment, strength at formation process. Not all spinning columns of air are the same. Location and formation conditions matter. Now let's proceed to slow-acting processes. Hindi lahat ng panganib ay biglaan. May mga proseso na mabagal ngunit may malalim na epekto sa ating lipunan. We have first soil erosion, which gradually removes the nutrient-rich topsoil layer essential for agriculture. This process reduces crop productivity and contributes to sediment buildup in rivers and dams. Preventive measures include reforestation and contour farming. Kapag wala ng puno at vegetation, madaling matangay ang lupa. Unti-unting bumababa ang ani ng mga magsasaka dahil dito. Saltwater intrusion occurs when seawater replaces fresh water in underground aquifers o yung pinagkukunan ng mga groundwater sa poso. Rising sea levels and excessive groundwater pumping accelerate this process. It threatens drinking water supplies and agricultural sustainability in coastal communities. Sa mga coastal areas, kapag sobra ang pagkuha ng groundwater o pagtatayo ng poso malapit sa karagatan, pumapasok ang tubig alat sa freshwater source. Kaya nagiging kontaminado na ang maaari natin pagkunan ng maiinumang tubig. We also have coastal erosion, which is the gradual wearing away of shorelines due to waves and action and currents. There are 4 types of coastal erosion: abrasion, hydraulic action, attrition, and corrosion. Coastal erosion is slow but permanent. Once the land is lost, it is difficult to restore naturally. Ang coastal erosion ay isang mabagal pero tuloy-tuloy na proseso kung saan unti-unting nawawala ang lupa sa baybayin. Maraming mekanismo kung paano ito nangyayari. Halimbawa, sa abrasion, kinikiskis ng alon ang bato o buhangin sa shoreline. Sa hydraulic action, ang pressure ng alon ang mismong nagpapabasag sa bato na pumapasok sa loob nito. Sa attrition, nagkikiskisan ang mga bato hanggang maliliit at maging maliit na sila. Sa corrosion, chemical reaction naman ang dahilan. Kapag pinutol ang mangroves o coastal vegetation, mas bumibilis ang erosion dahil nawawala ang natural barrier laban sa alon. Kaya mahalaga ang coastal conservation. Submersion is the gradual sinking or flooding of land due to rising sea level or land subsidence.
Submersion is one of the most serious long-term climate threats for coastal communities because it permanently changes landscapes. Ang submersion ay isa sa pinakamalaking epekto ng climate change sa coastal regions. Ito ay nangyayari kapag unti-unting tumataas ang sea level o lumulubog ang lupa dahil sa tectonic movement o sobrang groundwater extraction. Nindudulad ng baha na pansamantala, ang submersion ay permanenteng pagbabago ng landscape. Ibig sabihin, kapag nangyari ito, nawawala na ang lupa, naapektuhan ng bahay, sakahan at freshwater supply. Maraming komunidad sa low-lying coastal areas ang nanganganib sa ganitong proseso sa hinaharap. Ang biglaan ay nakakatakot dahil walang warning. Ang mabagal naman ay delikado dahil minsan hindi natin napapansin hanggang huli na. Narito ang pagkakaiba o summary ng differences between sudden and slow hazards or processes. Ngayon class, tingnan natin ang kabuuang epekto ng lahat ng hazards at processes na pinag-aralan natin. Mapapansin ninyo na bawat isa sa kanila ay may tatlong pangunahing uri ng epekto: environmental, societal, at economic. Sa environmental impacts, naapektuhan ng kalikasan. Halimbawa, ang lindol ay nagdudulot ng ground rupture, ang bagyo ay nagdudulot ng flooding, at ang erosion ay nagbabawas ng fertile soil. Ibig sabihin, hindi lang tao ang apektado, kundi pati ang ecosystems. Sa societal impacts naman, direkta itong nakakaapekto sa buhay ng tao. Injuries, displacement, pagkawala ng tirahan, at minsan nga nakakalungkot ang pagkawala ng kabuhayan at mismong buhay. Halimbawa, kapag may landslide, maaaring matabunan ang buong barangay o kalsada. Sa economic impacts, nasisira ang infrastruktura, negosyo at produksyon. Halimbawa, ang volcanic eruption ay maaaring magdulot ng crop loss, habang ang flood ay nakakasira ng bahay at establishments. Mapapansin din natin na ang biglaang hazards ay kadalasang may agarang epekto, samantalang ang slow processes ay unti-unting sumisira sa kapaligiran. Ngunit iisa lang, pare-pareho silang delikado. Minsan pa nga, mas papanganib ang slow processes dahil hindi agad napapansin hanggang malala na ang damage. Ang mahalagang realization dito ay, ang disasters ay hindi lang natural events. Nagiging disaster sila kapag exposed at vulnerable na communities. Kaya mahalaga ang preparedness, environmental protection, as sustainable practices. Now let's proceed to the activities and assessment. Activity 1, analysis questions. Answer the following questions. Activity 2, real-world data analysis. Student analyze typhoon frequency trends, landslide-prone maps, and coastal salinity data. For dataset 1, typhoon frequency, Philippines example trends, we have here year range for each decade from 1980s to 2020s, and then average typhoons entering PAR for each decade. Answer these guide questions. Is frequency increasing or stable? What factors could influence trend? Does frequency equal intensity? Now, we have dataset 2, landslide risk index by region from RICAR, region 5, 11, 7, and 1, which are the regions that have mountainous areas and also their risk levels. So your task is to interpret why mountainous regions have higher risk. Dataset 3, coastal salinity levels. We have here different coastal locations and their salinity. Which area shows possible salt water intrusion? How might groundwater extraction affect this? Activity 3, impacts of hazards. Choose one type of hazard. Research past disasters related to it. Write down different effects of these hazards in this table. Now let's proceed to the assessment. Which characteristic best distinguishes a geological hazard from a hydrometeorological hazard? B.
What triggers most tsunamis affecting the Philippines? C. Undersea earthquakes. 3. Which factor most contributes to landslide in mountainous Philippine regions? B. Deforestation and heavy rainfall. 4. Which processes gradually reduces soil fertility and increases river sedimentation? C. Soil erosion. 5. Saltwater intrusion is most likely to occur when B. Groundwater is excessively extracted. 6. Which statement best describes the difference between sudden hazards and slow processes? C. Slow processes gradually degrade environments over time. 7. Why can soil erosion worsen the impact of flooding? B. Increases sediment in rivers, reducing water capacity. A. Which is a long-term societal impact of saltwater intrusion? C. Loss of agricultural livelihood. Now for your reflection question. If you were a community leader, which hazard or process would you prioritize addressing? Explain. And that's it for our lesson about geologic processes and hydrometeorological phenomena with slow processes. Remember, understanding hazard is not about fear, it's about preparedness and responsibility. Thanks to the development team na gumawa ng lesson exemplar kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng lesson discussion video na ito. Once again, I'm your online teacher, Sir Franco. Thank you for watching.